Nababahala po ngayon ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR dahil sa pinominal o pambihirang pagkakataon dahil sa naglabasan ang mga isda na hindi lang po ng mga ordinaryong isda ang lumalabas at ngayon po kahapon lang ang mga pating po ay lumalabas po at pumunta sa dalampasigan. Yan, kung nakikita nyo po ang videong iyan, yan po ay sa lugar ng Cebu City. Well, may tanong po talaga natin at maisip natin kung bakit lumalabas yung mga klaseng ganyang mga isda na hindi naman talaga o hindi karaniwang na pumupunta sa baybayin. At yung mga isda na yan ay nakatira sa ilalim, sa pinakailaliman ng ating karagatan. Kaya po nababahala po ang BIFAR kung bakit nagkaganyan o lumalabas yung isda. Well, lingid po sa ating kalaman na kung lumalabas po ang mga isda, tuloy man yan, tamban o tuna o pating sa baybayin, at alam po natin kung ano po ang kasunod niyan. Tama po kayo, lindol. Kaya yan pong ikinabahala ng BIFAR dahil nga mukhang malaking unos ito o malaking dilubyo na naman siguro napaparating sa ating bansa o sa mundo. Kaya ilang beses na po tayong nakapanood o nakarinig sa SOCMED, YouTube o sa kahit anong platform ng social media o internet na pag lumalabas po ang mga isda ay kasunod ay lindol. So matanong po natin sa ating sarili, bakit po sila lumalabas o pupunta sa baybayin? Ano po ang dahilan? Ano po ang punot dulo? Well, dalawa po. For me in my own opinion, dalawa po. Siguro, nabulabog sila sa ilalim ng dagat. Pangalawa, ay siguro, babala ito ng Panginoong Diyos na may darating na malaking unos o dilubyo sa ating bayan, sa ating bansa, at sa buong mundo. At maraming pong nagsabi sa mga kababayan natin na bakit kami matatakot? Natural lang yan dahil palagi yang lumalabas sila sa tuwing season ng isda. Okay? Sasagutin ko po kayo. Ilang beses na po silang lumalabas, nagpakita, pumunta sa baybayin. Ngunit ano po ang kasunod? O diba lindol? O, diba klarong-klaro? So, ibig sabihin, mayroon pong nangyayaring hindi maganda sa kanilang tahanan o sa kanilang pinagtaguan sa ilalim ng karagatan. Kaya po sila lumalabas. Siguro, sila yung makadetect kung may paparating na lindol o unos o dilubyo. O diba? Dahil wala pa po tayong gadget o kahit anumang electronic o kagamitan o makina na nakapag-detect kung may paparating na earthquake o lindol sa ating bansa, sa ating bayan o sa ating mundo. Kaya siguro sila po ang ginagamit o ginagamit ng ating Panginoon para magpapaalala, magbabala sa sangkatauhan na may parating na unos o lindol. At isa lang ang ikinababahala ko dito mga kuis magayas is yung sinabi ni Nanay Dimitri o yung matandang babae na nag-ikot sa Davao de Oro na may malaking tsunami o tidal wave na paparating o mangyayari sa ating bansa. Huwag naman sana pong mangyari iyon. Pero kahit ganun pa man, ay kailangan po nating maghanda. Excuse me po. Dahil hindi po natin alam ang panahon, hindi po natin hawak ang panahon, ang kalikasan, kung kailan talaga darating yung lindol o tsunami. Kaya po, mag-ingat po tayo, be vigilant,
At alam na po natin kung ano pong gagawin natin sa tuwing makaramdam po kayo ng pinakamalakas na lindol. Dahil pag umabot yan ng 7.9 or 8 or 7.7, nako, asahan nyo na po yung may kasunod na tsunami. Mas lalo na po pag yung pinaka-epicenter o pinaka-sentro ng lindol ay nanggagaling sa karagatan. 100% po possible na may mangyayaring tsunami. Kaya mag-ingat-ingat po tayo, bibigilan po tayo. At take note, hindi po tayo nananakot ng tao po dito. Ang sa atin lang ay nagpapaalala po tayo sa ating mga kababayan dahil ilang bisis na pong nangyari yan sa Japan, sa Pilipinas, o diba? Naramdaman nyo naman siguro, especially dyan sa may Visayas at Mindanao, kung gaano po kalakas nung lindol nung nakaraang buwan o taon ba yun na tumama sa may Surigao Sur. O diba, nagkasunog yung ibang mga establishment, nagkasunog yung mga mall, yung ospital ng Santos ng Butuan City at SM Mall of Butuan City. Kaya hindi po biro pag talagang may darating na malakas na lindol dahil talagang yung pinag-ipunan mong bahay, yung ari-arian nyo ay talagang madadamage. Kaya the best things we do, mga Kois Magayas, ay dapat po tayong magdasal, magaman, oras-oras, gabi. Dahil hindi po natin hawak ang kalikasan. At lalo na, pag umaabuso na po tayo sa kalikasan, siyempre, pag sobra na hindi na maganda, nakakatakot po kung ang kalikasan na ang maningil sa ating mga tao. Sa ating pinagagawa na hindi maganda, especially po sa ating Panginoon. Kaya beware po, mag-ingat po tayo. So, dahil naalala na naman natin si Nanay, panoorin to natin tong video ni Nanay. Sa dagat, kanang 30 metros ang kalap doon, maabot pa ang tubig dagat. Unya ang balod, dako nga balod, maabot sa baybay, bisan sa kaligon sa balay, idton pa, kanang kankanon pa, dadon pa dulong sa kanang laod. Nya, kung mangutana kung kinsa ang nagsulti na ang Diyos Amahan sa langit. I-forward na day kay para ingon siya, ipa-forward daw na sa kanang cellphone para ma-aware ang mga tao sa kanang tibok Mindanao. Palihog lang ko dayhan, naman siya po, iyawat na lang po, makaluwas mo dugo sa katawhan. Kuan ba, dunay ka ng unos, kung dunay unos, magsunod ang tidal wave. Kinahanglan daplin sa baybay, ka ng mamakwit. Kay, gikan sa lakihan sa dagat, 30 metros ang kalap doon, maabot pa sa tubig dagat. Kunya ang kanang balod, dako nga balod, na maabot sa daplin, kanon pa ang mga balay bisan sa kaligon dadton dito sa kanang laod. Kung mangutanan mo kung kinsa nag-ingon, ingna day ingna ang Diyos Amahan sa langit. Isultian mo gud ko mo na akong isultian mo. Tibok Mindanao lang ang kanang kuan. Kanang trahedya mo abot. Iya mo guna sa yawa na ba. Naimingon nga, magampo lang ito sa Ginoo, isultian na ganita, di ka matuo. Ang uban, ubuhi ko unta sinuwi, manakay tag-arka. Kinagay mo ugabi ay, mo naman po ni ang arka na to samtang wa pa maabot si Ginoong si Kristo si kaduhang pagbalik. Ang uban pa, di man ko, di man ko mutuo sa anong istorya day. Ngayon ko sagdi lang ko, di mo mutuo, napamingon na, nasugdan na daw ko, okay lang gihapon, basta makaingon ko sa mga tao. Diri sa At pakikomento po kung ano po yung opinion nyo or observation sa pangyayaring ito na naglabasan naman ang mga isda, hindi lang mga ordinaryong isda, pati na po yung mga pating sa may Cebu. Paki-comment down below at dahil umabot ka sa dulo ng ating video, may karapatan ka pong mag-like, shares, and subscribe. So for now, I'm Gad Pilipinas, God first, God bless all, peace. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire.